Yan, may signal na tayo. Dito tayo sa may, ano ba to? Hindi ko na alam kasi sa sobrang dami ko pinupuntahan. Sa Pulilan, Bulacan po pala. Dito tayo sa Hacienda. Hacienda ng hindi ko alam kung sino may-ari ng lupa. Ayan, so thank you for watching and supporting mga kamoto. Relax tayo. Sabay sundot ng panigo-negosyo kuno. Kamusta kayo dyan sa NCR? Kamusta ba sa inyo? Anyway, pa-live lang tayo ngayon kasi syempre, ang dami nagtatanong sa akin, nagme-message. Sabi, banatan ko daw yung MMDA. Alam nyo, kamoto, hindi naman ako si Banat. Para si Sir Banat Bay. Hindi, pero sinasabi ko lang kasi sa mga content ko, yung sinasabi din nung karamihan sa mga apektado ng mga pinapatupad na batas at lalo na syempre katulad niyan is yung mga natural calamity. Pero regarding dun sa flood control nga nung MMDA kamoto, alam nyo, isa sa nakikita kong dahilan kung bakit binura yan, kasi nga ho, mapapahiya sila sa publiko. Kasi mako-question na naman yung issue noon pa, mula noon hanggang ngayon, nabubuhay na naman yung issue doon sa flood control. Yan din yung tinanong ng isa kong kaibigan na, kamusta ba't hindi mo yung flood control issue? Sabi ko, matagal na yan Sa bagay, napapanahon yan. Pero yun nga, naging issue na noon hanggang ngayon, mukhang magiging issue pa rin siya. Kasi nga, isipin mo wala pa tayo dun sa yung talagang wala pa yung bagyo. Halos umaambon pa lang, mahina pa lang yung ulan, pero bumabaha na dun sa EDSA. Hindi lang naman sa EDSA yung tinutukoy ko dito, pero dun sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Ang nakakalungkot lang kasi dito, tayo, bilang mamamayan din, dapat dun sa mga lugar natin, kung kaya naman natin i-maintain, magiging malinis, gawin natin. Pero ang questionable kasi dito sa part ng MMDA, sabihin na natin na karamihan sa ating mga Pilipino, burara, kung saan nagtatapon ng basura. Pero meron kasing pondo ang MMDA dyan, kamoto, na dapat kahit, kaya nga sabihin natin maraming burarang Pilipino, pero kasi sila yung nagme-maintain dyan. Sila yung dyan sa may flood control sa EDSA. Hindi naman sa EDSA, pero mostly nakikita natin yung EDSA kasi doon karamihan, pinapakinabangan yon ng mga nanggagaling ng Luzon, Visayas, and Mindanao na meron transaction sa NCR. Dapat nga, alam nyo kamoto, yung NCR, dapat yan isa yan sa pinakamaayos, pinakamalinis kung tutuusin lang. Kung ginagampanan lang ng mga LGUs, ng mga ahensya ng government natin, yung mga trabaho nila. Ang problema, kaya ko lang naman nasasabi to kamoto, dahil kasi, ito yung natin yung pinakasentro National Capital Region Siyempre, nandito lahat ng negosyo. Andito nga, di ba nga, kaya nga maraming gusto na tinatanong din nila sa akin, paano yung mga sahod no dapat ibalik na daw yung provincial rate issue. Maraming issue kasi kamoto. Yun nga lang yung nakakalungkot. Halos dito kasi napupunta lahat ng pinagkakagastosan ng gobyerno natin sa NCR na taxes mula from Luzon, Visayas, Mindanao, yung provincial. Pero bakit hindi natin magawa na gawing progresibo? Kasi ang hilig nating gumaya sa ibang bansa, 'di ba? Pero nakakatawang isipin na ang hilig nating gumaya pero hindi natin magaya, lalo na yung pag-unlad nila. So ang nangyayari ngayon dun sa government natin, sa mga government agency is nagiging talk shit. Talk shit siya. Bakit? Kasi sinasabi lang nila Tapos syempre, most of the time, yung discriminatory. Pagdating dun sa discrimination, yan, puro motorsiklo, NCAP, tapos may issue naman sa Again, uulitin ko, sa mga nagtatanong dyan, sasabihin nila konsentidor daw ako, hinahayaan ko lang daw yung mga kamote. Again, hindi din namin gusto
na may kamote dahil una, bukod sa violator sila, nakakadamay sila ng mga matitino na dumadaan din o gumagamit din ng kalsada. Ang pinapoint out lang namin dito is dapat muna, bago pinagpapatupad niyan kung ano-ano mga batas na yan, dapat pinakita muna nung gobyerno natin na maganda yung kalsada, maayos yung mga traffic light signals or whatsoever. Dapat ganun muna. Kumbaga nag-i-invest muna tayo doon sa nakikita ng tao na nakikita nilang maayos. Pero bilang taxpayer kayo, tanungin ko kayo, gaganahan ka ba kung makikita mo na nagbabayad ka ng tax? Di ba, may mga picture pa dyan, labas pa dun sa tax mo. Pero nakikita mo, ang gulo-gulo ng bansa mo, ang baboy. Matutuwa ka ba? Di ba? Para kang kumain sa restaurant, pag hindi ka nasariyan sa serbisyo niya, pwede kang hindi magbayad, dapat ganun din tayo Pero pag natuwa tayo dun sa service na binibigay nila, masarap magbigay ng galing sa puso natin. Pero yung ganyan, makikita mo. Yung NCR, nagbalat naman tayo, taxpayer. NCR na halin yung aasikasuhin nyo. Hindi na nga nagde-demand yung mga probinsya na kami rin dito Kaya nga pumupunta sila dito, tapos makikita nila ganyan, bahain. MMDA, kung talagang ginagawa nyo yung trabaho nyo sa flood control, dapat kayo proactive kayo dyan. Isipin nyo, magtatag-ulan. Kung ginawa nyo na yan, nilinisan nyo na, hindi na babahain yan. Kaya hindi ako naniniwala na sinasabi na mine-maintain nila yan. Hindi kasi putya, wala pa nga yung bagyo, hindi pa ka tumatama, malayo pa lang, umaambon pa lang, bumabaha na dyan sa EDSA Di ba? Sinong hindi mag-question sa kanila noon? Kaya yan, biglang binura po yan sa kanilang social media. Yun ang nakakalungkot doon. Tayo naman, lang naman tayo Criticism lang talaga tayo Kasi tignan mo kung hindi mo i-criticize yun, paano nila i-improve? Anyway, kinikriticize na nga. Hindi lang naman ako ang nagsasabi. Marami din halos, binabasa ko yung comments nyo, nire-review ko yun, tinitignan ko, may mga sumusuporta, may mga hindi. Talagang meron talagang, kasi hindi naman tayo halos pare-parehas ng takbo ng isip Yung iba naman sa atin, ang nakakalungkot lang dito, kapwa mo Pilipino, sasabihin daw, hindi yan yan ay disiplina. Tapos pag chinek ko, malalaman ko nasa ibang bansa. Tatanungin ko kayo na nasa ibang bansa, meron kayong NCAP dyan, ganito yung kalsada nyo. Pero maikukumpara nyo pa ba siya sa Pilipinas? Malayong malayo yung bansang pinagtatrabaho nyo, kung ikukumpara natin dito sa mismo sa sarili nating bansa. Sobrang ibang-iba. Kaya nga, no wonder ba't kayo nag-abroad Kasi parang hindi nyo nakikita yung bilang Pilipino yung importansya nyo na binabayaran nyo yung ganitong tax. Tapos makikita mo, kagulo pa. Mula siguro noon hanggang ngayon, siguro kung may nagbago, napaka-konti lang. Naging high-tech pero wala, sablay pa din. Diba? Kaya nga kayo nasa ibang bansa din. Yun yung nakakalungkot doon. Hindi nyo magawang magstay dito kasi nga bukod sa maliit yung kita, mga provincial rate, hindi naman tayo yung mga negosyanteng kapitalista, hindi mararamdaman yun. Pero kumbaga tayo bilang ordinaryong Pilipino, trabaho, kayod araw-araw, isipin kung ilang beses makakain sa isang araw. Minsan nga hindi na nga tayo nakakakain, iisip na lang natin yung mga papadala natin sa mga probinsya. Ganun yun, kasi kung ako ang pamahalaan, at kung may puso talaga ako, lahat ng tax, diba, na binabayad, ipaparamdam ko dun sa tao na mahal ko kayo. Hindi ako tatakbong politiko. Pero sinasabi ko lang sa inyo, dapat ganun yung mindsetting ng mga politician natin. Sige, given na yung mga pagkurakot, pagnanakaw. Magnakaw kayo, magkukurakot kayo, bahala kayo. Kasi hindi wala naman kaming control dyan Choice nyo yan Pero hindi naman kasi din kayo napaparusahan. Ultimo kapwa nyo mga politiko na nagnanakaw, pinoprotektahan nyo. Paano ko nasabi? Ano yung patunay ko? Obvious naman, yung mga batas nyo po ay puro anti-poor. Kapag ka ikaw ay negosyante, malaking negosyo, poprotektahan ka ng kapwa mo, negosyante, kung politiko pa. Aminin na natin ito sa Pilipinas, karamihan ganyan. Siguro kung ilan-ilan lang ilan lang yung may puso dyan. Siguro, kahit sino naman alagaan mo, paramdam mo na ito yung tax na binabayad mo sa akin, tapos nakikita ko maayos.
baka mahalin pa kayo ng mga Pilipino, pero sa nangyayari ngayon, wag tayong magplastikan. Ang nakakalungkot dito, pasirko-sirko lang tayo. Kahit sinong presidente ang iupo natin, nandiyan naman talaga yung problema na yan. Kaya yung iba, amo to, huwag ka na mag-live kasi ganun din naman eh. Yung mga kaibigan ko na lumipad na doon sa Amerika, kamag-anakan ko, sinasabi din sa akin yan. Sabi ko, oo kaya lang eh. Yung mga tao ngayon, syempre maganda na meron talagang malakas loob na nagsasalita at maparting doon sa government natin na ganito yung ganyan. Though alam naman nila yung iba nagbubulag-bulagan lang, walang pakialam. Kasi bakit? Ito yung mga taong makasarili. Yung tipong, problema nila yan. Pakialam ko dyan, kumikita naman ako. Pwede naman akong kumain na masasarap. Pwede akong mag-abroad. Yun lang eh. Pero ikaw, di ba, kung sila nakakaranas ng pag-commute, pagmumotorsiklo, sila mismo na mamalengke ng pagkain nila. Alam mo yun, yung mga ordinaryong ginagawa natin, ginagawa din ng mga nakaupo sa posisyon. Siguro maintindihan nila tayo. Kaya lang hindi, dadating dyan, naka-luxury car, mapapaisip yung tao na, wow, si Congressman at saka si Senatong. Hindi naman maalis yon sa pag-iisip ng ordinaryong Pilipino kasi nakikita nila na kami ganito kami, kayo ganyan kayo, binoto namin kayo, pero dapat kayo yung alila ng taong bayan. Pero pinapamukha nyo sa amin, wala kayong pakialam. Nakakalungkot yun. Paano yung iba na katulad ng mga ayuda ang nakakatanggap doon, hindi naman halos lahat. Yung iba doon, mga related lang, di ba? Yung nakakalungkot doon, hindi napapakinabangan, hindi nakikinabang yung talagang dapat na mas nakikinabang. Ako kasi, kumbaga nanggaling din ako dyan. Hindi ko rin na sinasabi na mayaman ako, pero ako yung tipong maraming alam akong kayang trabahuhin. Nagda-driver ako, rider ako, nagninegosyo at the same time, nag-aalaga ako ng mga anak ko. Bibili din ako ng kung ano-ano. I mean, yung bang kung ano lang yung afford ko. Pero ako, syempre, lahat, kaibigan ko kasi, may kaibigan ako mayaman, may mga kaibigan ako na halos talagang walang makain. Alam mo yun, kahit saan ako pwede mo ako ilagay. Kaya nakikita ko yun. Pero may mga kaibigan din ako na mayaman, pero, ganun ba pre? Parang nagugulat pa sila pagka nagkukwento ako kasi nga, di ba sir, vlogger ka eh? Kamusta yung doon? Ganun, yeah. Napapag-usapan lang. So, doon ko nare-realize na, anyway, alam ko na ngayon kung bakit. Hindi kasi nila nararanasan yung nararanasan ng ordinaryo. Kaya sila siguro naiisip nila yun, nakapasabatas nila yun. Diba? Ang laki ng diskriminasyon sa totoo lang. Kaya nga iniisip ko, disiplina ba o diskriminasyon? Kasi kung gusto natin talaga ng umunlad tayo at mahilig tayong gumaya sa iba't ibang bansa, pakita muna ng government. Wala namang gobyernong nalulugi dahil ang tax naman is nandyan lang naman yan. Kahit sabihin mong hindi siya nagbayad ng tax na ganito, ganyan. Pag kumain sa restaurant yan, pag kumain sa labas yan, bumili lang yan. Tax na yan eh. Sumakay ka ng jeep, may tax na yung gasolina. Tax na yun, lahat sa atin may tax. Pero ang pinapoint out ko lang dito, kung talagang nararamdaman tayo bilang ordinaryo ng mga nakaupo sa posisyon natin, dapat pakita nila. Karangin nila yung mga batas na hindi naman makakabuti. Makikinig sila. Dapat ang gobyerno natin nakikinig sa tao. Hindi yung tao ang nakikinig dun sa gobyerno. 'Di ba? Kasi madali naman yung sinasabi ko kung lahat yan is nagagawa ng tama. Sample ko ulit, kumain ako sa restaurant, maganda yung serbisyo. Nakita ko maganda yung serbisyo, mahal o mura, nagbayad ako. Natuwa ako nagtip ako Pero yung tipong hindi masarap pagkain mo, ganito yung serbisyo nila, bastos, gagana ka magbayad. Baka hindi ka pagbayad. Sana ganun din yung sa gobyerno natin. Pag hindi satisfied ang tao, dapat naka-waive yung tax niya. Ganun lang kadali yun. Kung hindi satisfied ang tao, dapat waivable yung tax niya. Kaya lang hindi. Meron kasing batas na kapag kahit wala namang sinabi sa batas na kahit hindi ka satisfied, basta nagbabayad ka ng tax. Ganun. Pag hindi ka pa nagbayad, di tax evasion agad yun. May kaso ka pa. Paano? Saan kami lulugar? Ibig sabihin, lahat ng batas na ginagawa sa Pilipinas, laging papabor doon sa mga kapitalista, elitista. Yun lang. Kaya nga, ang nakakalungkot din dito, Kamoto, pag-usapan na lang din.
'Di ba dati, ano bang panahon ko? Hindi ko na maalala kung kaninong panahon 'to, pero yung mga gasoline station na pag-aari ng Pilipinas, 'di ba ibinenta rin yung ibinenta. Tapos ngayon, yung NAIA na kung tutuusin, gobyerno, hindi naman nalulugi yan. Andyan ang daming pera ng gobyerno kasi ultimo mga negosyante, nagbabayad sila ng tax nila eh. Dapat tayo yung nag-maintain nun eh. Hindi natin inaasa doon sa mga private sectors na sila ang mag-maintain like yung NAIA. Diba? Ano pa yung mga gasoline station na dati pag-aari ng Pilipinas, nasa na ngayon, pribado na rin ang may hawak. So nangangahulugan na wala, ibinibenta lang din natin pa unti-unti. So in short, hindi kaya talaga ng gobyerno natin na i-sustain o maintain yung mga facilities na meron sa Pilipinas. Ang hirap humiling sa gobyerno ngayong kamoto sa totoo lang. Kasi kahit humiling tayo, maganda yung idea natin, hindi naman sila nakikinig. Wala din. O sa kanila kasi, kay congressman, kay senatong, okay na yan eh. Alam mo, isa na lang ang papangarapin ko. Magkaroon ulit tayo ng presidente na may prinsipyo, yung talagang public service talaga. Okay na sa akin yung mga nagbabarian, nagpapatayan kung nakakasalot sila sa lipunan. Tapusin na yun. Kaysa yung iba. Nabubuisit ako doon, kamoto. Anyway, personal na opinion ko lang naman to ha. Nag-a-addict, tapos dadali ng mga matitino na lumalaban lang ng para sa buhay. Pag napatay yung tao na inosente, diba? Tapos ang dami pa sa ating mga tiwalinin sa gobyerno, yung mga nang-aabuso na maliliit, pero hindi nila magawang abusuhin yung mga peperang tao kasi may proteksyon. Alam mo yun, parang naglolokohan tayo, ginagago tayo ng mga kurakot, ng mga elitista, tapos tayo, bilang Pilipino, na pare-parehas lang naman tayo, nabigyan lang tayo ng konting trabaho, pero alila pa rin tayo, kala mo kung sino tayo makapangmaliit doon sa kapwa natin. Yun yung pinupoint ko doon. Kaya, diba, nakakalungkot ng isip na kahit anong gustong pag-unad ang gawin natin, kung hindi makikinig yung gobyerno sa atin, at kung hindi din naman yung mga kapwa Pilipino natin na pare-parehas lang naman tayong pobre, nabigyan kaya ng posisyon, ganito lang yung trabaho mo, pero hindi ka pa rin mas magiging amo dun sa amo mo. Diba? Pero ang tingin natin sa sarili, taas natin. Kaya siguro ginagawa nila yung pang-aabuso dahil una, kung mayaman na sila, big time na sila, ba't ka naman mga abuso? Ibig sabihin nun, mataas ang posisyon mo, inabuso mo yung tao, kailangan mo pa rin ng pera. Kasi kaya mo ginagawa yun. Yung nakakalungkot doon, kapwa Pilipino lang din natin yung pumapatay sa atin at nagpapahirap. Well, anyway, kamoto, yun lang. Nakikinig ako sa inyo kahit na medyo busy-busy tayo, nakakasingit ng posting. Wala namang masama eh. Magsabi tayo kung ano yung totoo. Kung sino yung makikinig sa atin, makinig sa atin. Kung hindi naman makikinig, okay lang din naman. Tayo, syempre, kumbaga, naniniwala ako na merong pro, meron ding anti, pero nasa sa inyo kung sa susunod gagawin niyo pa magpaloko. Pero sa totoo lang, mula noon hanggang ngayon, baka hindi pa ako pinapanganak. Pag nakakausap ko yung lolo't lola ko noon, ganito daw yung guy. Basta, marami akong naintindihan. Pero, sa totoo lang, karamihan sa mga sagot na sa akin, wala nang lunas. Isa na lang sinasabi sa akin sa totoo lang. Ano na lang divine intervention na lang, galing na lang sa itaas, ang makakapagpaunlad sa Pilipinas. Pero yung dito sa atin, kalakalan na yan, sistema na yan, mahirap baguhin ng kamoto. Hindi ako nagbibigay ng false hope dito, pero sobra. Divine intervention na lang talaga makakapagpaunlad sa Pilipinas. Kasi sinubok na natin yun ilang beses. Pero bumabalik ulit tayo ng bumabalik. Kaya nga sabi sa akin, Jello, mag-abroad ka na lang. Yung sipag mo doon mo gamitin. Makikita mo kung ano yung diferensya ng trabaho mo doon, na nirerespeto ko ng trabaho mo doon kaysa dito sa Pilipinas. Masakit na katotohanan. Diba? Sa sarili mong bansa, alila ka. Sa ibang bansa, alila ka pa rin naman. Pero pag yung pera nila, pinaghirapan mo, nakita nila, either tataas ang sahod mo, respetuhin ka nila. Dito hindi eh. Sample, basurero. May kilala akong basurero, hindi ko na lang papangalanan, pero kamag-anakan.
Nasa ibang bansa, sa Amerika. Ngayon, since nasa Amerika siya, sa New York, nagtatrabaho, alam mo ba, dahil sa basurero siya, ang akala ko kamusta ang trato dyan sa Amerika? Pare, magkano sahod ko dito? 200,000, basurero ko. Nakakompleto ko. May mga safety equipment ako. Ang mga tao sa akin sa Amerika, nire-respeto ako. Sasabihin, thank you for your service. Malinis yung truck namin. Ganun ang tao dito sa Amerika. Sabi ko, grabe naman, tindi pala dyan. Pero syempre, mahirap kasi nga, malayo siya sa pamilya niya. Pero kung maabot ka pala ng 250,000 na higit na sahod mo, nandali mo sa Pilipinas, ay instant, malaki talaga yun. Pero mataas din ang cost of living doon. Tapos sabi niya, pre, kumusta dyan? Eto, ganun din. Kung ano yung sinabi mo, nagulat ako dahil yung mga basurero dito sa Pilipinas, hindi sila nire-respeto. Karaniwan pa sa kanila, yung mga nag-o-opisina, yung tinatawag natin ng mga white collar, nilalait pa sila. Diba? At anyway, paano ko nasabi na hindi talaga nire-respeto bilang ng mga kumpanya? Wala man lang silang safety equipment, mga safety gear. Wala. As in, talagang madungis. Ganyan itrato tayo at ganyan tayo dito sa Pilipinas. Kamoto. Ganyan tayo dito sa Pilipinas. Tanggapin na natin yan. Kaya, kung ang gobyerno natin talagang gusto tayong umunlad, ginagaya nila ng ginagaya yon. Pero up to now, hindi natin magaya yung pag-unlad nila. It's a big joke. Political circus lang yan. Political drama lang yan. Pera lang yan. Tipin mo doon sa NCAP, balikan ko. Yung NCAP sa kanila, operating yon. Pero ang ganda nun, kasi bakit? Yung NCAP sa kanila, either ginagamit siya sa crimes, at saka mostly, yung NCAP sa kanila is ginagamit lang dun sa mga intersection na kalsada. Kasi wala naman silang ding bike lane Pero ang kagandahan kasi sa ibang bansa, depende to sa bansa. Pero sa US kasi, I think, sabi ni Mel is sa Utah yata yun. May NCAP, pero sa intersection lang siya nag-operate. Pero para walang bike lane dito. Kahit nga yung mga smaller bike displacement dito, pwede doon sa freeway nila, pwede doon sa nila sa may expressway. Dalawa kasi sa Amerika, isang freeway at saka isang expressway. Ang freeway sa Amerika, ilang linya 'yon. Ilang linya 'yon, parang kasing laki ng Commonwealth Freeway 'yon. Pero ang expressway sa Amerika, mas malaki doon. I-search nyo na lang. Meron namang Google May internet naman, panoorin nyo doon. Kaya nga, ako nagugulat ako na doon sa mga lumalabas. Riders na naman yung kasi nagmamotor din ako may big bike ako. May sasakyan ako. Nagbabike din ako. Alam ko yung tatlo na yan kaya naiintindihan ko Kaya sa akin, pag gumamit ako ng motor, alam ko kung paano babasahin yung sasakyan. Pag gumamit naman ako sa sasakyan, alam ko rin kung paano babasahin yung motorsiklo. Pero normal na sisingit yan. So yun yung ko, pinapoint out ko doon, kahit anong gaya natin, wala lang, hindi para sa atin ang NCAP. Sasabihin ko na, hindi para sa atin. Sa sobrang liit ng kalsada natin sa Pilipinas, sa sobrang dami ng sasakyan, hindi talaga siya para sa atin, Patmoto. Sa totoo lang. Pero yung disiplina kasi, tinuturo kasi sa bahay yan. Tandaan nyo, kung alam nyo lang yung storya ng Crooked Tree. Okay, total naman nasa probinsya tayo. Kapag ang puno, Kamoto, matigas, 'di ba? Matigas, matanda na, malaki na. Mahirap siyang kumbaga i-correct. Either mapuputol siya, masisira siya, mababali siya, yun lang yun. Mahirap na i-correct, matigas na yan Pero kapag ang puno ay, sample dito, ito parang maliit, papatubo pa lang, pero parang kangkong to Pansinin nyo, ang pagkakaiba, masyadong malambot. Pwede mo pang itama to. Green pa malambot Pwede pa yung itama. Mas bata, pwede mong itama. Mas matanda, mahirap itama. Gets nyo kung ano yung pinupunto ko doon? Habang bata pa,
Turuan natin ng disiplina sa bahay. Pangalawa, sa eskwelahan. Okay yun. Pero pag matanda na, mahirap na itama yun. Sample, pag kukuha ka ng lisensya, may fixer wala. Yung totoo. Wala. Meron. May mga mag-aalok o either may connection sa loob. Ngayon, pag nag-fixer ka, yung totoo, may matututunan ka sa traffic rules? Wala. Nag-fixer ka, kaya ka nga nag-fixer so wala. Pero kung ikaw, inaral mo talaga yon, magiging disiplinado ka sa kalsada o hindi? O wala kang disiplina? Siyempre hindi. Siyempre may disiplinado ka kung inaral mo yun. Kasi nga, inaral mo siya. Hindi ka tulad nung iba na nag-fixer na, eto pa nga, matindi. Di, nag-fixer, may pambayad. Bakit nagtataka yung gobyerno natin ngayon? Bakit nagtataka yung ahensya natin ngayon? Imposible ka mo to na hindi alam ng mga government agency natin na meron pa rin fixer. Kaya ngayon, kanina babalik yun? Kanina din. Ako na magtatanong, gobyerno ka, may posisyon ka, may kapangyarihan ka. Ang hina mo naman, kaming ordinaryo, alam namin na may nagpipicture sa area mo, tapos pag ikaw hindi mo alam, katarantaduhan yun. O kaya ngayon, kanina babalik ang sisi sa kanila. Kung tayo ay consistent magpatupad ng batas, problema tayo? Hindi. Baka kasi sabi ko nga sa inyo, kung tinuturuan niya, nagdumadaan niya sa tama, sa proseso, okay yun. Pero kung may mga nababayaran dyan, at sasabihin nilang hindi nila alam, mag-isip-isip kayo. Ito naman sasabi ko yan, napakahina ng gobyerno pag gano'n. Posibleng hindi nila alam yan. Kasi may mga intelligence yan Diba? Anyway, mga kamoto, yun lang, napahaba yung ano ko, yung storytelling ko na naman, yung kwentuhan natin. Pero, lahat kasi yung kamoto, konektado. Hindi lang sa MMDA, lahat ng government agency sa atin. Dadamay ko na lahat. Hindi ko na rin sasabihin na iilan. Dahil, masyado naman akong plastic ng pag sinabi kong iilan. Iilan yung gumagawa ng tama, pero karamihan gumagawa ng mali. Okay? Yun na lang. Diba? So, anyway mga kamoto, maraming salamat sa pakikinig. At kaya, kita nyo naman yung background natin. Kaya po ako nandito rin sa gitna kasi nga walang signal doon sa tinutuluyan namin. So, kaya hindi tayo sa gitna. Probinsya nga. Anyway mga kamoto, Jello for to go page. Maraming salamat sa pakikinig. At lahat ng sinasabi ko dito sa totoo lang, nanggagaling din doon sa mga comments na nababasa ko. Hindi lang dito sa page ko, pero sa iba't ibang page. So, nakikita ko. So, hindi naman ako magsasalita ng walang pinanggagalingan. At saka nakaka-relate kasi ako, kaya totoo, at least hindi tayo bulag. Kaya lang, kahit na hindi tayo bulag, kung bingi ang gobyerno natin, wala. Kaya, tignan natin kung sino yung politiko na naman na mag-i-stand out sa atin, nagagamit na kailangan kong tulungan yung mga iya. Tapos susunod na, kailangan na. Anyway, Jello for to go page, maraming salamat mga kamoto, and have a good day.